Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa moral obligation. Kung sa part 1 ay tinukoy natin ang pundasyon, ngayon naman ay talakayin natin ang pamumuhay o praktikal na aspeto ng moral na responsibilidad ayon sa salita ng Diyos. So, balikan po natin yung ating teksto. Ang sabi po doon sa Micas chapter 6 verse 8, gumawa ng tama, umibig sa kahabagan, at lumakad ng may kapakumbabaan kasama ng iyong Diyos. Ang tema po natin ay ang praktikal na pamumuhay ng moral obligation. Bilang part 2 po ay narito po ang ilang mga practical na aspeto ng moral na obligasyon bilang mga Kristiyano. Sabi po doon, ang moral obligation ay katapatan sa salita at gawa. Kailangan po nating maging tapat tayo. At hindi lang po tayo maging tapat sa salita, ito din po ay sa gawa. So sabi po ng Matthew chapter 5 verse 37, hayaan ninyong ang oo ninyo ay maging oo at ang hindi ninyo ay maging hindi. Ang integridad ay pundasyon ng moralidad. Ang taong may takot sa Diyos ay tapat hindi lamang sa harap ng tao kundi kahit sa lihim. Ang kanyang salita ay maaasahan at ang kanyang pangako ay totoo. Napakagandang talata sa banal na kasulatan. Oo kung oo, hindi kung hindi. Sabi ng salita ng Diyos. Pag ganun po ang ating ginawa, magiging po tayong tapat sa ating salita ay maaasahan at ang mga pangako natin ay totoo. Isa po ay ang moral obligation ay pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Sabi po ng Kawikaan 10 verse 9 ay ang lumalakad ng tapat ay lumalakad sa katiwasayan. Tandaan po natin na ang tunay na ginto ay napapatunayan sa apoy. Ganon din ang moralidad. Nasusukat ito sa mga oras ng walang nakakakita. Ang taong may moral obligation ay namumuhay ng tama dahil alam niya ang Diyos ay laging nagmamasid sa atin. Opo, kahit may nakakakita o wala, dapat po tayong gumawa ng tama dahil po may Diyos na nakatingin sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. Po, so bilang mga Kristiyano, tama lang ang ating ginagawa. At yung pong mali na ginagawa ay layuan natin pagkat hindi po yan makapagbibigay sa atin na magandang moralidad bilang isang Kristiyano. Isa pa po ang pagkakaroon ng moral obligation ay ang pagiging payapa o kaagapay sa lipunan. Ano po? O payapa sa kaagapay sa lipunan. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 18, hangga't maaari makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. So, kailangan po natin na pag may kaharap tayo ay payapa sila sa atin. Alam nila na pwedeng hindi tayo mananakit, hindi tayo gumagawa ng masama, at masaya tayong kausap para sa kanila. Payapang-payapa dahil alam nila
na hindi sila manganganib pag tayo ay kausap. Hanggat maaari, maging makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Ano po? Hindi siya pagsimula ng kaguluhan. Siya ay tagabuo at hindi tagawasak. Ang Kristiyanong may moral obligation ay nagtataguyod ng kapayapaan sa tahanan, trabaho, komunidad at simbahan. Okay? So makikita ang liwanag talaga sa atin ni Kristo. Yan po yung mga taong mayroong moral obligation, siya po ay may kapayapaan. Doon sa lugar na kanyang kinabibilangan. Kahit saan siya mapunta, payapa siya. Yung mga taong ating nakakasalamuha, payapa din sila sa atin. Okay? So, yun po, yung ibig sabihin at isa pa pong moral obligation na dapat gawin ay yung pagpapahalaga sa buhay at pagiging makatao. Ephesians chapter 4, verse 32. Maging mabait kayo, mahabagin at mapagpatawad. Inahalagahan niya ang dignidad ng bawat tao. Iniingatan din niya. Hindi siya mapanira. Ano po? Dahil siya po ay mayroong moral. Ang kanyang pagtrato ay may respeto, pangunawa at kabutihan. Nakikita sa kanyang buhay ang pagkilos ni Kristo sa kanya. Amen. Liwanag ni Kristo ang makikita sa bawat isa atin. Dahil marunong tayo rumispeto, mag-unawa at mabubuting bagay ang ating ginagawa. Isa pa po sa moral obligation ay ang pagtutuwid sa mali sa paraang makadiyos. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 1, ituwid ninyo siya ng may kaamuan. Hindi natin pinalalampas ang mali, pero hindi rin tayo naninira. Tinutuwid ang kapwa ng mayroong pag-ibig, paggalang at may layuning itama, hindi mapahiya. Yung sabi po nung ating laging sinasabi na rebuke with love. Ano po, kung mali talaga ay di sabihan, pero dapat ay mayroong pagmamahal. Kasi kung hindi natin ginagawa yung bagay na yon, alam nating mali at di natin sinasabi, hindi pwede nating sabihin mahal natin ang ating kapatid o mahal natin ang ating kapwa. Okay? So, salamat sa Panginoon. Isa pa po ay yung sa moral obligation ay yung mamuhay ng may pananagutan sa Diyos. Dapat po, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos tungkol sa ating sarili. Yan po yung sinasabi ng Romans chapter 14, verse 12. Magsusulit tayo. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Lahat po ng ating ginagawa, salita, yung ating motibo, ating isipan, kung anong motibo, ito po lahat ay may pananagutan sa Diyos. Kapag ito po ay nasa isip natin, lalakad tayo sa kabanalan at tamang pamumuhay araw-araw. Bakit? Dahil tayo ay mayroong moral na obligasyon sa ating kapwa. So, kaya po, bilang mga Kristiyano o makadiyos na tao, ay ang moral obligation ay hindi lamang prinsipyo, kundi isang buhay na tapat. At maging makita sa bawat isa ang pananampalataya. Ang paggawa ng tama, integridad, pag-ibig sa kapwa, pagtatayo ng kapayapaan, lahat ay bunga ng puso na sumusuko sa Diyos. Tandaan po natin, kung ang part 1 ay ano ang moral obligation, ang part 2 po ay paano ito isabubuhay. Ang moral na pamumuhay ay hindi para maipakitang tao, kundi para magpakita ng Diyos. Kaya po natin gawin ito sa pamamagitan ng Diyos. Hindi natin kaya sa ating sarili. Pero dahil tayo ay makadiyos at si Kristo ay nasa atin, sabi ni Jesus, you can do all things through Christ Jesus. Kaya po sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon,
at lumalapit kami sa iyo ng may pagpapasalamat. Salamat po sa ikalawang bahagi ng aming pag-aaral. Salamat sa kalinawagan, pagtutuwid at paggabay ng iyong salita. Salamat at tinuruan ninyo kaming hindi lamang maunawaan, kundi isabuhay ang moral na pamumuhay na ayon sa inyo. Panginoon, hinihiling namin na bigyan nyo kami ng lakas upang maging tapat sa aming salita at gawa. Turuan ninyo kami na pumili ng tama kahit walang nakakakita, sapagkat ang aming buhay ay nasa ilalim ng iyong pagmasid. Sa ilalim ng iyong mata, gawin ninyo kaming tagapagdala ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Gawin ninyo kaming instrumento ng pag-ibig, habag at pagpapatawad at pag-unawa. Ama, idinadalangin namin ang lahat ng nakakikinig at nanonood ngayon. Pagpalain nyo sila sa kanilang tahanan, trabaho, pamilya at pang-araw-araw na buhay. Hipuin ninyo ang kanilang puso. Patatagin ang kanilang pananampalataya at ipakita ninyo, Panginoon, ang inyong kabutihan sa bawat sitwasyong kanilang kinaharap. Panalangin din namin ang mga lingkod ng Diyos, mga kasamahan kong pastor, ebanghilista, guro, worship team, intercessor, lahat ng nagsisilbi sa ministeryo. Panginoon, palakasin ninyo ang kanilang espiritu, itaas ninyo ang kanilang mga kamay kapag sila'y napapagod. Bigyan niyo sila ng karunungan, proteksyon, kalakasan at bagong sigla mula sa inyo at ipagkaloob ninyo ang sariwang paghinga ng iyong espiritu sa kanilang buhay at gawain. Panginoon, patuloy niyo kaming pag-isahin bilang isang katawan, nagtutulungan, nagmamahalan at naglilingkod sa inyo ng may buong puso. Tinatagubili namin ang aming buhay, pamilya, ministeryo sa inyong dakilang mga kamay. Ito po, aming Ama, ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na sa Jesucristo at aming Panginoon. Amen.